So, ito siya yung Quezong Puti ice cream. Pag natikman nyo yun, yung Quezong Puti nang galing na native na kalabaw, mas malinaw. Talagang in heaven. Panibagong adventure natin, dito tayo kay Mang Larry, gawaan ng lambanog. Purong lambanog gawa ni Mang Larry. And ito, di ba, pag tequila chaser, dito guyabano. Thank you po. Sobra kong natuwa at iuwi ko na to. Dagdagan natin. Ay, dagdagan pa! Dagdagan natin. My trip to Laguna led me straight into dining rooms where history is served on every plate. Many of these spots are inside old ancestral homes where recipes have been passed down through generations and quietly perfected over Sunday lunches and town fiestas. Owner Pauline joined me for lunch, sharing the dishes her family has kept over the years. And we have a feast in front of us. But before tayo kumain, may interpretative dance dahil ikaw ay former bayanihan Yes. dancer. Wala ba tayong pasample dyan? Ganon-ganon. Ako hindi na po kaya Hindi siya. hindi na kaya. Pero eto, for now, ang kaya natin ay tikman Yes yung mga po. specialties dito. And these are some of them. And I want to start off. Ito yung very new to me. Sinigang na baka, pero langka lang yung gulay. Yes po, No? langka lang. So, para siyang It's kind of similar to kansi po. kansi, right? Yes No? po. Yan. For you? Thank you, Yes, chef. I will serve you. Yan. So this is really a style of preparation here. Hindi siya unique to your restaurant. Sa Yes Laguna po. talaga. Actually po, naisip lang po ng daddy ko before nung nag-aano po kami ng menu na parang para maiba naman po. Maiba Yung siya. hindi naman po yung parang typical na mga vegetables. So sa Why mga other restaurants, walang ganito. Wala po. So what? Lang katulad. Oh, yes, Di ba, yes. sa mga restaurant? Yes, chef. Yeah, so titigman ko. Wait, join me. Sure po. Ito, ako I always start with soup eh. Yan. Very nice. Nandun talaga yung parang yung beef flavor and yung langka. Ako, I think it really works dahil langka is also like a very meaty na vegetable ba yung Yes, texture niya. So, for example, parang kahit na gulay na yung kinakain mo, feel mo meat pa. Yes Kasi po. very flavorful yung It can be an alternative po sa meat meat. pag oo. vegetarian. Vegetarian. So, pwede mag-order dito. Wala ng baka, puro na lang. Pwede naman po. Pwedeng i-request. Pwede i-request, di ba? Oh. Pero ito siya, another thing that I like to try is, ito yung bla-bla. Yes. And mukha siyang laing, but it's not gabi. It's made with pako. Ako po, yes. Di ba? So, pako is very abundant in Laguna, di ba? Dahil sa mga Yes. maraming mga streams, mga falls, mga ganon, di ba? Man muna natin itong mga specialties. Ito po is new rin po to our menu naman. Okay. Kasi So, parang, is it usual na ginataang Yes. in the Laguna area? yes po, kasi po mas madami pong pako ngayon Mm. dito. So parang we think po ng mas, kung saan pa po namin pwedeng gamitin yung mga pako. And marami din coconut dito, no? Yes po. Kaya, medyo very sweet talaga yung coconut milk dito. Kasi, of course, fresh na fresh. Pako salad. Bako salad. And this is singkamas ba? And Quezong Puti? Yes, Singkabasan, Quezong Puti po. Tapos ito po special vinaigrette po. Vinaigrette. Diba? Mix natin. Kaya di mo alam, maganda. You don't know where the singkamas ends and the Quezong Puti begins. Di ba? Magkamukha siya. Then, of course, dressing. Ikaw, ayaw mong kumain? Sige po. Busog na po ako, makita ka lang po. Wow! Di ba? Very nice. Oh. Bagay nga. And, ito yung Puro nung leche. hornong lechon. Daming pork, oh. Mahilig ba sa pork yung taga Laguna? And, ito. Pero yung feeling ko dito, kailangan ko na ng rice kasi nandito nakasilip si kare-kare, oh. Yes, pero meron din po kami ibang variation naman po ng Oo. kare-kare. So, ito siya, baboy. I love pork. So, this restaurant has been around for close to 2 decades, Yes. diba? So, nung una, yung mom mo yung nagpapatakbo.
Yes po, may mommy and daddy po. Oo. Actually, daddy ko po talaga yung nagluluto. Mm. Up until now, siya pa rin po nagluluto. Siya pa rin, Opo, oo. nandyan po siya. Pero kasi po introvert siya. So, Introvert. And ikaw, extrovert, the former performer, di ba? Yeah. so yun po, nag-start lang po kami ng 10-seater lang po. 10-seater. Dito lang po. Mm. Tapos hanggang na-expand na rin po. When did you start being involved in the operation? Actually, after pandemic na After po. pandemic. Before po, nauwi ako. Yeah, I Mm. helped po. Pero kasi po, naka-base po ako sa Manila. Manila before nung as a student. Yes po, and as a dancer. As a tsaka dancer. nag-work din po ako sa Manila. Di ba? Opo. So, umaakit ka ng kawayan before. Hindi po kaya ng kamay. So, what's it like running a restaurant here in Laguna? Actually po, chef, yes, before po, mahirap po talaga makakuha ng local market Oh. here. And then, lahat po ng mga customers namin from Manila pa po. From Manila. Oh. Yes po. Tapos, parang after 5 to 10 years na po, yun po yung medyo critical kasi na years pag nagpapatakbo po Oh. ng restaurant. So, yun po, nakakuha na po kami ng local market, ganyan. Tapos, yun nga po, nag-pandemic. Before po kasi kami lang yung restaurant dito In sa this street. area, oo. Ngayon po, super dami na Super po dami. talaga. Anywhere, so super dami. Pero your Yes po. advantage is parang naging iconic ka rin kayo Yes in the po. area. Yes po. Ikaw, what is your favorite among all the dishes here? Actually po yung garlic chicken. nandun, Nandun sa po. kabila. Yeah. Opo. Kasi po, nung bata pa po kami, wala pa po restaurant. Yung mga leftovers po from Sunday, kasi nagpa-fried chicken po kami lagi. Yung mga leftover po ng Sunday, yung Monday morning, niluluto na po ng daddy ko as garlic chicken. Yung ng parang glaze Opo. and all that. So, yun po, parang Yeah. What are your best sellers here? Ito pong binagoong Diba? crispy pata. Kare-kare. Yes, kare-kare. Ito yung bagoong nila. Yes po. Diba? Our bagoong po is Oo. homemade po. Dito rin po ginagawa. So, eto, mas maraming baboy kaysa sa bagoong. Diba? So, pag kumuha ka ng bagoong, may kasamang crispy Ay. skin. So, ito talaga yung partner dapat pang mag-order ka, yes diba? po. Yes po. Because kare-kare and bagoong. And it's both very porky. Mm. Actually, our kare-kare po, we don't use peanut butter po. Mm. Galapong lang po and ground nuts. Ground nut. Very traditional. Yes No? po. Mm. Sarap ng bagoong. Lalo na pag may baboy ka. Tell us about the story of the restaurant. This is our ancestral house po. Wala pong nakatira dito before. So, parang naisip po ng mommy ko, why not turn this into a restaurant po. Ano lang po yung menu namin, mga pasta, mga lasagna, ganun po. Tapos parang after... From a snack cafe Yes type po. of. Tapos parang after ilang years po, wala po talaga kaming customer. Oo. As in, nagsa-struggle po kami. So, my mom, parang she thought of closing na po talaga yung restaurant. So, parang nanghingi lang siya ng sign. Sayang kasi commercial area. Yes Oo. po. Kasi ano po to tuwing gabi, wala na po talagang tao Mm. dito sa street na to, itong Rizal Street. So now, you've become a fully more like a traditional Filipino Yes restaurant. po. Yes po. So your market here is mainly, of course, the locals, pero ang driving the business talaga would be the tourists. Yes no? po. May mga tourists po kami from other countries din po. Yung mga napupunta pong falls. Tours. Tapos, if ever po na parang nag-a-ask sila kung saan pwede mag-eat, ng lunch or dinner, dito po sinasuggest. Oo. So, ayun po, parang part na po siya ng, ng tour. Tour, di ba? Opo. Kasi parang stepping into a different world and Yes. old time, di ba? Yes Parang po. ganun yung feel niya. Very parang lola who collects stuff from all over, di ba? Yung Calle Arco po, it was derived po from Calle, which is street po here. Yeah. And then when you pass po sa Arco, parang magre-retain po sa customers na it's street by the Arc. So, Calle So Arco parang po. like a landmark. Yes po. Yeah. Of course, there's always room for dessert. A short drive from Calle Arco brings us to Aling Taleng's Halo Halo. Today, I'm lucky. Aling Taleng's daughter, Rita, is behind the counter, walking me through how they made their famous Halo Halo. No shortcuts here, just the same method they've been using all these generations. Si Aling Taleng ang mother ko. Siya yung nagmana ng halo-halo ng aking lola. Siya yung first generation, mother ko si Aling Taleng, ang second generation. Ako yung third generation. Yung kinukwento ng nanay ko, nagsimula sa lola ko, halo niya ay monggo, beans,
makapuno, ube. Ang pinaka-special namin ay kundol at saka tubo. Kinalakihan ko na yung gumagawa siya ng yung halo-halo ng mga lahog. Kahit hindi ko siya yung natutukan o pero parang alam kong gawin dahil kinalakihan ko yung paggawa niya ng mga halo-halo. Ngayon, yung paggawa ng halo-halo, wala namang pangalan yun eh. Ako lang nagay ng aling-taling sa halo-halo. Nag-umpisa yun, kaya lumago ng lumago. Two unique ingredients na na-encounter ko today. Of course, maraming halo-halo na may mga puno, may beans, red beans, white beans, may ube halaya. Pero ito siya, very hard to find. Hindi lang mahirap gawin, pero mahirap din bumili ng kundol. Mahirap. Kasi season kasi ito eh. Seasonal. Anong buwan siya na madami? Tanim silang tanim. Every 3 months, pwede silang mag-harvest. So, nagtatabi talaga ako ng kundol. Kasi may supplier ka na talaga. So, dito lang sa Laguna to tinatanim. Kung saan, sa Quezon. Quezon and all that. So, ito ginagawa mo candied, no? Pwede din natin gawin candy yan. Oo, so ito, titikman ko muna yung kundol lang. Di pa ako nakatikim ng kundol. Nice texture na. And ito, sobra akong fascinated. Anong tawag na dito? Tumbong ng niyog. Tumbong na niyo. Sa amin kasi, tawag dito buwa. Buwa. In Buwa Cebuano, o tumbong. meaning bubbles. It's like a bubble. Then ito siya, pag nag-mature siya, ito siya magiging roots ng coconut, di ba? Pag tumumbo. And ito siya, dinulse din siya. Ito din ginagawang tinatawag ng millionaire salad, di ba? Parang yan din yung ginagawa. Interesting texture. Secret daw niya to. Pero ngayon, hindi na secret kasi alam ko na eh. Wow. Yeah! Gawa tayo ng halo-halo. Ang sikreto niya, yung paggawa. Paggawa. Minsan, pag sa baso, tignan mo kung maganda yung paggawa ng halo-halo, parang magandang kulay. Meron kami inuuna kung ano inuuna namin. Sige. So, ito yun. Tsaka kailangan, yung paglagay mo ng halo-halo, tama lang kasi parang pag masyadong marami, masyadong matamis. Oo. So, kailangan nakatimpla talaga siya. Kasi pag masyadong marami, wala nang yelo. Walang maglagay ng yelo, di ba? Nagawa talaga namin, saktong-sakto lang talaga man. Saktong-sakto lang siya. Pati yung makapuno, gawa nyo. Lahat yan kami ang gumagawa. Ito gusto ko to yung beans eh. May taong ayaw ng beans. Pero ako, gusto ko yung Ubi namin, talaga ginaganyan namin para magandang tignan. so may pa. Kung marami ka na naman, sobrang puno na. Itong ating tubo, inalalagay namin sa ibabaw yan. So walang ice cream. Oh, walang ice cream. Yan, ito lang siya. Kasi wala naman talagang ice cream. Oo. Ito, may pa-design sa gilid. O, di ba? Magandang tignan. At saka, alam mo, sobrang ganda ng gawa mo kasi talagang reduced yung kanyang very jammy na yung consistency. Kasi nabibili kasi di ba may ready-made na panghalo-halo, matubig pa masyado. So pag nilagay mo yun, syrupy, pag nilagay mo yung ice, madali din siya magtubig yung ice mo. Natapos sa ating halo-halo, ilalagay natin sa ibabaw yung tubo. So, ito na yung halo-halo ni Alitalin. Oh. Wala nang sugar kasi ito na yung matamis. Sugar siya. Pag halo, talagang umpisa pa lang sa ilalim. Yeah, Tama, igagano mo siya. Yan, dapat yung ube. Ganon din, may painom-inom. Ito siya, ito yung halo-halo. Masasabi mo talaga na bunga ng hard work. Kasi ito, patanim nila. Ito, binili nila yung raw ingredient at niluto. At hindi ito madali gawin lahat, ha? Aling-taling halo-halo. Simple! In places like Calle Arco and Aling-Talings, you're not just eating, you're stepping into family histories. These aren't just restaurants, they are legacies kept alive through the flavors that have become part of Laguna's identity. And with every bite, you got a taste of the pride and love that built them. Edge has been like an iconic food spot in Laguna for more than a decade na talaga siya, no? So we are here at Aurora Filipino Cuisine, and this is some sort of private dining space. Isa sa pinaka-nagustuhan kong dishes kanina sa lunch, yung minanok. And ito na yung ating minanok. Tikman nga natin. Simple.ph. Living made simple.